Good morning. My name is Jun Masagka and I am your iridologist and naturopathic practitioner for today. And we are going to talk about health. Just to give you a little bit background, ako may membro ng PCAM, Philippine College of Advanced Medicine, and PITAC, Philippine Institute of Traditional and Alternative Health Care. Ito po ay under ng Department of Health. Member din po tayo ng International Iridologist Practitioners Association, under po naman ng USA. Iridologist Foundation of the Philippines, under po tayo ng Republic Act 8423. Okay? I also traveled 5 different countries from Saudi Arabia, Taiwan, Singapore, Hong Kong, and Australia. So, nagkakandak po tayo ng health orientation or health forum just to give a little bit knowledge about good health dun sa mga taong nagsasuffer ng anumang karamdaman at nagbibigay po tayo ng mga ilang detalye kung saan po nagmumula yung kanilang sakit at kung paano naman ito masusolusyonan. According sa World Health Organization, at the age of 30, whether you like it or not, pwede ka na po ngayong dapuan ng sakit at pwede ka na mag-maintain ng tinatawag nating lifetime maintenance. Meron po akong isang pasyente na 15 years old, siya po ay insulin dependent na. That means, siya po ay diabetic patient na rin at the age of 15. At meron po tayong 11 years old na may stroke na rin. Okay? So kung ito ay insulin dependent, okay, ito naman ay stroke, that means kahit na po siya ay na-stroke na, siya po ay nagtitake pa rin ng drugs, even at the age of 11. Okay, that means meron din po ako isang 16 years old, meron na rin siyang lung cancer. That means, ito pong mga pasyente na ito ay hindi pa halos umaabot ng 30 years old. But, the mere fact, sila po ay nagkaroon na ng tinatawag na lifetime maintenance. Okay? Medyo nakakalungkot po yung ganitong senaryo na even at the young age, sila po ay nagsasuffer na ng ganitong karamdaman. At lalo na po yung mga edad pa ngayon ng 40, 50, and 60 years old, especially sa mga senior citizens natin sa ngayon. Bigyan po natin ng pahapyaw yung kaunting realidad o yung reality ng buhay ng isang may karamdaman sa ngayon. For example, ito po yung isang may karamdaman. Meron siyang sakit. Okay? Tapos, of course, pag ang tao po ay nagkaroon ng karamdaman o ng sakit, wala namang ibang pupuntahan niyang kundi ang doktor. Pagka nasa doktor na, of course, bibigyan po siya ng reseta. At pag siya ay may reseta na, wala namang ibang pupuntahan niyang kundi drugstore. Okay? Drugstore. At pag nasa drugstore, wala namang kailangan gawin kundi gumastos ng pera. Ang masakla po, pag lifetime maintenance na yung kanyang pag-inom ng gamot. Okay. Ang ganito pong proseso, ang tawag natin dyan ay nasa pharmaceutical process na ang pasyente. Ibig sabihin, siya po ngayon ay nasa proseso na ng pag-inom ng gamot habang buhay. Pag sinabi nating pharma, in Greek word, it is drudgery or pharmakia, which means kasanayan po ito sa gamot or drudgery. Okay? Ceuticals, it means function or effect ng gamot na iniinom natin. Effect. And pharmaceuticals in medical term, it is a chemical-based medicine. Okay? That means kung chemical-based medicine po ito po ay isa sa mga nag-accumulate ng tinatawag natin toxic base or sometimes toxic is what we call waste. Okay? Or basura. Then, meaning to say, ang toxic po ay isa sa mga pinanggagalingan ng sakit ng isang tao. Example, meron po tayong tinatawag na 5 deadly diseases as of today. Ano po yung 5 deadly diseases? Number 1, yung tinatawag na cardiovascular disease or heart problem. At meron tayong tinatawag na cancer. Number 3, ito naman po yung tinatawag na asthma or
respiratory problem or lung problem. Number 4, ito naman yung tinatawag na diabetes. Then number 5, ito naman po yung viruses. Kabi-kabila na po ngayon ang balita magmula po sa SARS, meningococcemia, AH1N1, pati ang dengue virus. Yan po ay isa sa mga 5 nakamamatay na sakit sa panahon natin ngayon. Now, bakit po ang isang tao kapag ka nagkaroon ng sakit sa puso at bago pa man siya magkaroon ng tinatawag na cardiovascular disease, meron siyang lifetime maintenance, then right after the declaration ng doktor, ay meron pa rin siyang lifetime maintenance na gamot. Okay. So ito po ang isa sa mga senaryo na gusto kong ipakita para na sa ganon ay magkaroon tayo ng konting ideya para maintindihan natin paano ba maiiwasan ang ganitong klase ng sakit. Okay. Ang puso po natin ay meron siyang 4 na kwarto o yung tinatawag na chamber. Okay. Ito po yung dugo na papasok sa puso natin sa upper atrium going to the lower ventricle and going to the right lower ventricle and going to the upper right atrium. Of course, may mga pagkakataon po at sinasadya naman talagang ito ay dadaloy pa sa ating puso. Pero pag-usapan muna natin ng konting detalye ang tungkol sa pagpasok ng dugo sa puso natin bago pa man ito dumaan sa ating lungs. Okay. Ito po yung dugo, ito yung ating tinatawag na arteries or ugat na kung saan dito po dumadaloy ang dugo natin, lumalabas at pumapasok sa ating puso. Ito naman yung papunta sa ating brain. Okay? Alamin natin kung paano nagkakaroon ng sakit sa puso na nagbumula muna sa problema sa dugo. Okay. Sabi nga natin, meron po tayong tinatawag na 5 factors o 5 dahilan kung bakit ang tao nagsasuffer ng iba't ibang klase ng sakit. Number 1, ang pagpasok po ng pagkain sa katawan natin na hindi natin natatansya o hindi natin alam kung ano yung mga pumapasok na pagkain na yan. Okay. Bigyan po natin ng isang halimbawa para nang sa ganun maintindihan. Ano yung paborito ng masang Pilipino na kainin sa umaga? Okay? Unang-unang paboritong kainin yan, pritong itlog, pritong isda, pritong manok, pritong baboy. At hindi pa nasisiyahan, pati yung kanin, piniprito pa rin. Yun yung sinangag. Yan. Of course, nag-accumulate ka na ngayon ng fatty foods sa loob ng iyong katawan. At yan po ay halos mahabang panahon na nating ginagawa. Kung ilang taon na tayo ngayon, yun yung taon na nag-i-impok tayo o nagde-deposit ng mga mamantikang pagkain sa loob ng katawan natin. Okay? Pangalawa, yung nalalanghap nating hangin sa labas. Okay? Pangatlo, yung iniinom nating liquids sa araw-araw. And then, pang-apat, yung sobrang pagod. Okay? Sobrang pagod ay isa sa mga pinanggagalingan ng sakit ng isang tao. At number 5, yung maling paggamit ng gamot. Misuse of drugs. Yung bang nirekomenda ng isang kaibigan, kamag-anak, kakilala na hindi na naipakonsulta sa doktor. Okay. So ngayon, ang tanong, papaano ngayon magkakaroon ng sakit sa puso galing sa kinakain natin? Okay. Ito po yung daluyan ng ating kinakain sa araw-araw. Ito po yung ating stomach. Okay? And then, papasok po yan sa ating small intestine. Pagkatapos nating nguyain ang pagkain, kailangan yan po ay durog. Kaya tayo po ay may ngipin para yan po ang ating pandurog sa kinakain natin sa araw-araw. And then, pagpasok niyan sa ating stomach, didiretso po yan sa ating small intestine, na ang haba ng ating small intestine ay 23 feet long. Okay? At ang large intestine naman natin ay 9 feet long. Okay, magbibigay po ako ng mga ilang ideya para makita natin paano ba nagkakaroon ng sakit sa puso at pumupunta yung fatty deposits dito sa ating ugat. Okay? Ito po yung ugat. Ito po yung ating colon. Okay. Ito yung small intestine. And then, appendix. Okay. Meron po tayong tinatawag na portal veins. Okay. Yung portal veins na yan po ay nakakonect sa ating
bawat segment nung tinatawag nating small intestine. Okay, ito ang ating liver. Liver is one of the largest organ inside the body. That is the liver. Yung pong pagkain na galing sa kinain natin na nasa small intestine, i-absorb ngayon ng liver through the portal veins, yung kulay blue. Then, yung liver, sasalain niya yung nutrients from the food that we eat at i-distribute po yan sa 11 interrelated organs natin. At isa po sa pagdadalhan niya ng nutrients ay ang puso. That's why, dadaan po yan sa ating ugat. Now, nandito na ngayon sa iyong arteries. Nandun na ngayon kumakapal yung fats na tinatawag. And then, dahil makapal na po yung fats natin dito, unti-unti nang mahihirapan dumaloy ang dugo natin. That's why, kapag nahihirapan na yung puso natin, magpapacheck up tayo ngayon sa doktor, nahihilo na tayo, sumasakit ang ulo, sumasakit ang batok, and then tatakbo ka na ngayon sa doktor. Pagtakbo mo sa doktor, doon pa lang makikita, meron ka ng tinatawag na high blood pressure. Okay? Pag may high blood pressure ka na, ano ngayon ang ibibigay sa'yo? Bibigyan ka ng black, and different kinds of drugs for high blood pressure, just to give your circulation back to normal. Okay? Ang ibinigay ng gamot sa'yo is, of course, that is what we call vasodilator. When we say vasodilator, it only works for the veins. Vaso means veins and dilator means opener. Opener. Ano yung i-open niya? Ibubukan niya ngayon yung iyong arteries or yung veins. Pag naibukan niya na, of course, ang trabaho niya is good only for 24 hours. After 24 hours, liliit na naman. Okay? Ibig sabihin, high blood ka na naman. May high blood ka na naman. And then, iinom ka na naman ng gamot, bubuka na naman, liliit, bubuka, liliit, bubuka, 5 years na. Liliit, bubuka, liliit, bubuka, 10 years na. And then, liliit, bubuka, 15 years na. Hindi ka gumagaling. Ang tawag sa'yo, bubuka. Meaning to say, may problemang nangyayari. Hindi nagkakaroon ng paggaling ang pasyente. That's why, meron ka ngayong lifetime maintenance. Okay? Yun po ay sa ugat pa lang. Papaano naman pagdating sa puso? Okay, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na, the moment na nahihirapan ang puso, nagkakaroon ka ngayon ng extra muscle dito sa puso mo. At ang tawag dyan ay cardiomegaly or enlargement of the heart. Okay? So, meaning, iinom ka na naman ng gamot sa puso. 2 na ang iniinom mo. Na nagmula ka pa lang sa high blood pressure, napunta ka na ngayon sa heart problems. Okay? So, yun po yung isa sa mga importanteng dapat nating malaman. Ang tanong, saan nagmula? Sa mga fatty foods na kinakain natin araw-araw. Kaya kung hindi tayo marunong kumontrol sa pagkain, wala tayong disiplina sa pagkain, ibig sabihin, prone tayo sa high blood pressure, and then it goes with the heart problem. Now, puntahan naman natin yung cancer. The moment na ang isang pasyente po ay nagsasuffer ng cancer, it doesn't mean ligtas po ang pasyente or sabihin nating delikado ang pasyente. Ganito lang po yan. Kailangan lang malaman natin kung saan tumubo o saan kumalat yung cancer ng isang pasyente. For example, ganito. Pag sinabi po nating cancer, okay, or colon cancer, let's particularize colon cancer, it goes with like this. Okay, yung kinakain po natin araw-araw na nabubuo doon sa ating intestine at tumatakbo ngayon, itinutulak na ng kinain mo sa iyong large intestine. Okay, ang tanong, ilang beses po ba tayo kumakain sa isang araw? Makain tayo ng 3 beses, 4 na beses, may nakaka5 beses pa.
okay lang daw maka-anim, basta libre. And then, napupuno yung ating colon, darating po yung time, pag napuno yung ating colon, sisignal ngayon ang appendix sa brain para magbawas ng laman ang ating colon. Okay, pag nagbawas na ng laman ang ating colon, natural, magugutom ka na naman dahil wala na namang laman ang iyong stomach. Okay, ang problema, ilang beses po tayo naglalabas ng dumi sa isang araw? Meron pong isang beses lang. Merong 2 araw bago maglabas ng dumi. Meron naman 3 araw bago maglabas ng dumi. Pero wala naman taong hindi nakakalipas ng 3 araw na hindi kumakain. Tama? Ibig sabihin, sa loob ng isang araw, 3 hanggang 5 beses kumakain ng isang tao, pero minsan hindi dumudumi. So malaking problema po yan. Ibig sabihin, pag dumating yung oras o yung time na napupuno na yung ating colon at nagkakaroon siya ngayon ng extrang size, nabubuo, dumadami, ang laman ng bituka natin, nagkakaroon siya ng tinatawag na fecal rubber or waste. Okay? Fecal rubber, ito po yung mga matitigas na kinain nating hindi na ilalabas na nagiging sanhi minsan, nagkakaroon tayo ng tinatawag na colon pocket. Yung colon pocket na yan, sad to say, pag sinabi po nating cancer, yung first and second stage of cancer, there is no pain. No pain. Wala kang nararamdaman. Kapag lumaki yung colon pocket na yan, may mga organs, tissues, nerves na maiipit. That means, hindi na nararamdaman ito ng pasyente, lumalaki na ng lumalaki yung kanyang colon pocket hanggang dumating siya sa time, nasa 3rd stage or 4th stage na ang cancer niya, there is pain. Ibig sabihin, pag may nararamdaman na siyang kirot, may nararamdaman na siyang sakit, ang tendency, tatakbo na siya ngayon sa doktor. Anong sasabihin ng doktor? Okay. Una, kailangan mo ng mabiopsy. Bago i-biopsy, there is what we call colonoscopy or endoscopy. Chechikin yung kanyang colon para ma-determine kung saan ang problema ng isang pasyente. Okay. Then, pag nakita ang resulta ng biopsy, it's either 3rd stage or 4th stage ang problema ng pasyente, anong sasabihin? Maliwanag, chemotherapy. Ibig sabihin, ang pasyente ay subject for chemotherapy. Yung chemical ngayon ipapasok sa loob ng kanyang katawan, i-inject. Pag na-inject na yung chemical na yan, wala po yang pwedeng hindi puntahan. The moment na yung chemical ay na-inject sa katawan ng isang tao, kumakalat po yan sa sistema. Okay? Dumadaloy po yan sa kanyang bloodstream. That's why lahat ng organs niya sa katawan ay apektado. Kaya ang pasyente nanghihina, nawawala ng ganang kumain, hindi makatulog, nanlalaga sa mga buhok, nagiging irritable. Okay? In that case, yung pasyente, unti-unti na pong bumabagsak ang kanyang immune system. Ibig sabihin, pag humina na ang immune system ng isang pasyente, humihina na rin ang 11 and the related organs niya. Okay? And according sa World Health Organization, kung inyong mariresearch, 90% na kinikimotherapy, sad to say, nagiging positive po. Ano po yung positive? Yan. Nagiging positive. Namamatay. Okay? Hindi po nakakaligtas. 90% po ng kinikimotherapy. Okay? Yan po ay isa pa lamang sa, kung inyong marirecall, okay? Isa po sa mga kilalang politicians na detect po, 2nd stage colon cancer. Ngayon, wala na po siya. Okay? Kahit po maraming pera, okay? Sabi nga, money is not everything. But if you lose your health, okay? You lose everything. And health is not everything, but if you lose your health, you lose everything. Isa po yan sa mga dapat nating maintindihan. Ang tanong, saan po nanggaling yung kanyang colon pocket?
Okay, nabanggit natin kanina, yung paghirap ng pagdumi o yung tinatawag na constipation. O constipation ay isa sa mga side effects ng pag-inom ng maintenance na gamot, lalong-lalo na sa high blood pressure. Okay? Pag-usapan natin ng bagay yung diabetes. Okay? Para maging malinaw. Pag sinabi namang diabetes, madalas po sa atin ang binabantayan ay blood sugar. Pero sa totoo lang po, kahit ang tao hindi mahilig sa matamis, hindi mahilig sa asukal, okay? Posible pa rin po silang magkaroon ng diabetes. Okay. Alamin natin kung bakit. Una, ang dahilan po ng pagkakaroon ng diabetes ay dahil sa paghina ng supply ng natural insulin galing sa ating pancreas. Okay, ito po yung ating pancreas. Sa Tagalog po niyan ay lapay. Nandito po yan sa ilalim ng ating stomach at nasa ibabaw naman po siya ng ating transverse colon, yung kulay dilaw na yan. Yan po yung ating pancreas or sa Tagalog, lapay. Ito po meron siyang tinatawag na beta cells. Okay, yung beta cells na yan po ang nag-e-excrete ng natural insulin sa katawan natin or sa dugo. Siya po ang nagbabalance ng blood sugar natin. And then, ibig sabihin, siya ang ating blood sugar regulator. Okay, hindi rin naman pwedeng wala tayong blood sugar. Okay, pag mababa po ang blood sugar, ang tawag ay hypoglycemia. Ibig sabihin, pagka mataas ang blood sugar natin or diabetes, unti-unti pong lumalapot ang dugo natin. Pag lumapot ang dugo natin, unti-unti yung bababa sa mababang parte ng katawan ng tao o yung paa. At doon sa paa, dahil hindi makapag-supply ng nutrients, dahil lumalapot na yung dugo papunta sa paa, nahihirapan na po bumomba ng dugo yung ating puso. That means, pag nahirapan na siyang bumomba, naninikip ang dibdib ng pasyente, nahihirapan na siya ngayong huminga at madali nang mapagod, nananakit ang mga paa, pagising sa umaga, parang may mga tumutusok-tusok sa paa niya. That means, dalawa na po ang problema niya, sa diabetes at sa puso. Kasi hirap nang mag-supply ng nutrients yung kanyang puso sa kanyang paa o sa kanyang pancreas. That means, ano po ang mangyayari? Magkakaroon ng tinatawag na gangrene wounds o yung pagkakaroon ng nabubulok na sugat. Okay? Gangrene wounds. Nabubulok na sugat. Pag nagkaroon siya ng nabubulok na sugat, meaning, ano ang sasabihin sa kanya ngayon ng doktor? Kailangan na ng above the knee amputation. Sa Tagalog, putol paa. Okay? Pag naputol na yung paa, ang tanong, magaling na ba yung kanyang diabetes? Hindi pa rin. Hindi pa rin magaling ang diabetes. Bakit? Pinutol lang ang kanyang paa. Hindi naman ni-repair ang kanyang pancreas. That means, meron pa rin siyang problema. Otherwise, after a month, after a year, kabilang paa na naman ang puputulin. So, kung kanang paa ang pinutol ngayon, next year, kaliwa naman. Balance na siya ngayon. So, yun po yung senaryo na ang binabantayan lang po natin kadalasan, yung resulta na ng problema ng pasyente. Hindi po natin inaalam kung ano yung nagiging dahilan ng problema ng pasyente. Malaki po ang pagkakaiba ng prevention at saka ng cure. Kadalasan po kasi sa atin, yung cure ang binabantayan na natin, yung prevention, hindi. Kasi hindi natin alam kung saan po ito nagmumula. Kailangan po natin itong maintindihan. Marami po sa atin alam yung words na prevention is better than cure. Yan po ay alam na alam ng marami. Kaya lang, ang tanong, yan po ba ay nai-apply natin sa katawan natin? Mostly, 99% po, hindi nai-apply yan. Bakit? Hindi naman alam nila kung ano yung ipe-prevent. Hindi nila alam kung ano yung tamang kakainin. Hindi nila alam kung ano yung liquids na dapat papasok sa katawan natin. Kaya madalas po sa atin,
pag nakapanood lang ng advertisement ng telebisyon, mahilig sila sa soft drinks, mahilig sila sa mga preservative juices, iced tea, sa mga extra energy drink, yung mga preservative juices, powder juices, lalo na yung mga kabataan natin ngayon. Okay? So, even a single soft drinks can give you 8 teaspoonful of sugar, a single bottle of soft drinks. Okay? Na hindi po yan babanggitin sa ating commercial. Okay? So that means isa po ito sa mga dahilan kung bakit ang tao nagkakaroon ng sakit, hindi nila alam kung ano yung iiwasan nila. Ang gagawin lang nila ay sasagutin na lang yung problema pagka nandyan na, hindi iniiwasan. Okay? So, ngayon, punta po tayo sa solusyon. Ano po yung kadalasang solusyon na ginagawa namin mga naturopathy at mga iridologists? Okay, hindi po namin tinitingnan kung ano agad o ano yung dapat ibibigay na synthetic drugs or medicine. Hindi po kami nagre-recommend ng any kinds of synthetic drugs, any kinds of drugs. But the thing is, ang tinitingnan po namin kung anong organs po ang problema ng isang pasyente. Okay? Kaya po ang tawag sa aming mga practitioners ay iris analysis. Through the iris, na-analyze po namin kung ano yung mga organs niya na nagkakaroon ng problema na pinagmumula ng sakit. For example, ganito po. Within the iris of the eye, nandito po yung mga signs o yung mga nakikita namin na mga organs na may problema like liver, colon, pancreas, heart, lungs, and many other organs na pinagmumulan ng sakit ng isang pasyente. At ang ginagawa po naming solusyon ay ganito. Even in the US today, ang kadalasan na po na solusyon na ginagawa ay from nutraceuticals. Ang nutraceuticals po is what we call the nutrients. Nutra means nutrients. Ceuticals means the same, function. And function, of course, it is the effect of nutrients. And nutrients should be natural. And natural, of course, it is a God's gift. Kaya po may mababasa pa rin kayo o maririnig sa mga advertisement. Ano ang gusto mo? Chemical o natural? Okay? So, that means natural po ang approach ng mga iridologists. Okay? And natural is, there is a process kung paano po gagaling ang isang pasyente o kung paano masusolusyonan ang problema ng isang pasyente sa paanong paraan. Number 1, ito po yung tinatawag nating detoxification. When we say detoxification, it means cleansing or elimination of waste material inside the body. Okay. Ibig sabihin, magtatapon ka ng toxic or ng basura sa loob ng iyong katawan. Number 1, saan yan dadaan? Sa anus or sa ating puwet. Number 2, sa urine. Then, number 3, sa skin or through sweat. Number 4, sa nose o paglabas ng dumi o bakterya sa ilong or yung pagdura ng plema, which is lalabas naman yan sa mouth. Ito po yung isang halimbawa ng paglalabas ng basura o toxins sa katawan ng isang tao. Ang tawag po dito ay body recovery reaction. Meaning, ang isang... Contact me now.